ang ating mga sharean. Yan, marami tayong sinishare sa lahat ng kabutihan ng ating Panginoon. No, Kuya Chris? Praise the Lord. Good morning, everyone. Are we ready to worship the Lord? Sino dito ang ready na mag-worship kay Lord? Amen. Sino rito ang maraming blessing na na-receive this week? Amen. Praise the Lord. Yung kalakasan pa lang at kagalingan. Biglang gumanon eh. Umuubo-ubo man tayo, pero alam nating magaling na tayo. Amen? Dahil pinagaling tayo ng ating Panginoon, hindi tayo napunta sa banig ng karamdaman. Kung hindi, nasa mga hospitals ngayon. But truly, the Lord is so good and faithful dahil malakas pa din tayo at pinili nating pumunta sa lugar na ito. Amen? Marami tayong kabisihan sa buhay. Some of us, pagod na pagod sa pagtatrabaho o yung nag-aaral. Maybe some of us, inisip pag Sunday, ay matulog na lang kaya ako o kaya gawin ko na lang yung mga trabaho ko sa bahay. But we are blessed this morning kasi pinili nating pumunta pa rin sa tahanan ng ating Panginoon. Amen? And gathered together para magpuri sa ating Diyos na buhay. At yan po ang kinasisiyahan ng ating Panginoon kapag tayo po ay nagsasama-samang magpuri sa Kanya. Amen? Tumayo po tayong lahat. Let us truly bless the Lord and give our everything unto the Lord. You are blessed, Lord God. Hallelujah. Glorify your name, Lord Jesus. Let us open our mouth and express our love unto the Lord our God. Sabihin po natin yung mga dapat natin pagpasalamat sa Panginoon. Sige po, buksan po natin ating mga labi sa mga oras na ito. Shout your praise. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa araw-araw na pag-iingat mo. Salamat po, Panginoon, sa aming mga pamilya na patuloy mong pinagpapala. Thank you, Lord, for your love that is so unfailing, everlasting, faithful. Thank you, Lord Jesus, na lagi naming nararanasan sa bawat araw. We thank you, God, for thy forgiveness sa aming mga kasalanan, sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkukulang. Salamat po, Panginoon, dahil araw-araw mo kaming pinapatawad. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, that we are safe in your hand, that you are always fighting our battle, our every battles in life. You are fighting for us, O Lord. Salamat po, and thank you, Lord Jesus, for bringing back our breath into our lungs and giving us another opportunity to love you and worship you and learn from you, Lord, through hearing your word. And we believe, God, this morning, ngayong araw na ito, patuloy mo kami pagpapalain as we listen to your word. Lord, mai-strengthen ang aming pananampalataya. At walang isa sa amin dito ang uuwi na hindi dala ang kalakasan na nanggagaling sa iyo as we worship you and as we hear your voice this morning. Salamat po, Panginoon. Taas po natin ating mga kamay sa araw na ito. Blessed are you, Lord God, King of the universe, who sanctified us with your word, who created us according to your image and likeness, who has loved us with an everlasting love, who healed us from all our sicknesses and diseases, who forgives all our sins and give us life. Blessed are you, Lord God, King of the universe, who has given us life, sustained us, and allowed us to reach this season. Blessed are you, Lord God, King of the universe, who sanctified us with your commandments and commanded us to hear the sound of the shofar. Let us hear the sound of the shofar. Bless the Lord, palakpak para sa hari ng mga hari, Panginoon. Yung may energy naman para sa hari ng mga hari, Panginoon, ng mga Panginoon. Hallelujah. Bless you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Hayaan nating mag-alab ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Sa umagang ito, Alam Siklab! Meron po itong concert sa Masbate, Alam Siklab. Manood po kayo. At sa darating na evangelistic, meron po sila po ang maglilid ng worship. So let us worship the Lord with a song.
taglay mong kabutihan. Lahat kami namamangha sa iyong kapangyarihan. Higit ka ng matatanaw ng aking mata. Woo! Higit pa sa lahat ng biyayang nagbuhat sa iyo, aming Ama. Kaya ano po, kaya't buong buhay ay iaalay, pagkat dakila kang tunay. Everybody, raise your hands. Alam, siklab, liyab, kay Kristo, sigaw ng puso. Alam, siklab, liyab, pangako, di nagbabago. Buong lakas, buong puso, Ama, ibibigay. At sa aking buhay, tataas lamang. Sigaw mo, ay ngalan mo. Once again, we worship you, Lord, this morning. Glorify you, Lord Jesus. Hindi na maitatanggi, taglay mong kabutihan. Lahat kami namamangha sa iyong kapangyarihan. Higit ka sa lahat ng matatanaw ng aking mga mata. Woo! Higit pa sa lahat ng biyayang nabuhat sa iyo, aming Ama. Kaya't buong buhay ay iaalay, pagkat dakila kang tunay. Everybody shout! Alam, siklab, liyab, kay Kristo, sigaw ng puso ko. Say! Alam, siklab, liyab, pangako, di nagbabago. Buong lakas, buong puso sa'yo, Ama, ibibigay. At sa aking buhay, ang itataas lamang ay ngalan mo, Hari ng mga hari, declaring, Lord, today, ikaw ang hari ng mga hari, kataas-taasan, pag-ibig mo'y walang, we declare once again, hari ng mga hari, Diyos na mabuti, ika'y natatangi, kataas-taasan, kabanal-banalan, pag-ibig mo'y walang hanggan, at dami nang isisigaw. Count, 1, 2, 3, and alam, siklab, liyab, kay Kristo, sigaw! Yan ang puso namin, Panginoon, sa araw na to. Di magbabago, buong lakas, buong puso sa'yo, Ama, ibibigay. At sa aking buhay, ang itataas lamang ay ngalan mo. Declaring once again, Lord, ikaw ang hari ng mga hari, Diyos na mabuti. Yes, you are, Lord. Kataas-taasan, kabanal-banalan, pag-ibig mo'y walang hari ng mga hari, Diyos na mabuti, kay natatangi. Kataas-taasan, kabanal-banalan, pag-ibig mo'y walang hanggan, at amin ang isisigaw. Everybody count! 1, 2, 3, and alam, siklab, liyab, kay Kristo, sigaw ng puso ko. Alam, siklab, liyab, pangakong di magbabago. Lakas, puso sa'yo, Ama, buong lakas, Panginoon, buong lakas, buong puso sa'yo, Ama, buong lakas, buong puso sa'yo, Ama, buong lakas, buong puso sa'yo, buong lakas, Panginoon, buong lakas, buong puso
sa iyo, Panginoon. Pasasalamat at pagdakila sa iyo lamang, Jesus. Sing it once again. Papurit pagluwalhati. Papurit pagluwalhati sa iyo, Panginoon. Pasasalamat at pagdakila sa iyo lamang, Jesus. Sa iyo lamang, Jesus. Tanging sa iyo lamang, Panginoon, ang papurit pagluwalhati, pagsambang wakas, pagdakila ng iyong mga anak. Papurit pagluwalhati sa iyo. Panginoon, ikaw ay mabuti noon, ngayon, at magpakailanman. At hindi kami hihinto o mapapagod na magpuri sa iyo at ibalik ang lahat ng kadakilaan at papuri sa iyo, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginawa mo sa aming mga buhay. Maaring maliliit lang yung iba, subalit pag pinagsama-sama, Panginoon, na higit na nagbibigay ng kagalakan sa aming mga puso. And we remember, Lord, lahat ng bagay na ginawa mo sa aming mga buhay. Thank you, Lord God. Minsan, Panginoon, iniisip namin kung ano yung bagay na iniisip mo nung binigay mo ang iyong buhay para sa amin. Niyakap mo kami, pinili mo kami, inalagaan mo kami, pinagpapala mo kami sa araw-araw. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Oh, we worship you, Lord God. Oh, purihin ka, dakilain ka, Panginoon. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong iyakap, ako ay di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong iyakap, ako ay di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako sapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, Panginoon, sa iyong yakap, ako ay di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Kay paglilingkuran, ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan
Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Salamat sa iyong walang hanggang yakap. Salamat sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Thank you, Lord. Ikaw ang Diyos na tapat, hindi nagbabago. Sing it again. Sa iyong yakap, sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sabay kay paglilingkuran. Ika'y paglilingkuran. Di mo ako iniwan kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus. Tinapos mo ang lahat. Ika'y paglilingkuran. Di mo ako iniwan kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus. Tinapos mo lahat. Magpakailanman ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko'y mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa aking magningning, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Magpakailanman ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko'y mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa aking magningning, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. For the last time, sing to the Lord, magpakailanman, Panginoon. O magpakailanman, ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko'y mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa aking magningning, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Ika'y sasambahin. Sasambahin ka ng aking labi, tatakilain ka, luluwalhati ng Diyos na banal, na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. O Diyos, Ikaw ay tapat. O Diyos, Ikaw ay mabuti. O Diyos, magpakailanman ang aking buhay ay sa'yo. Sa'yo lamang alay. Yaririrara. Papurit pag
magluwalhati sa nag-iisang Diyos ng Israel. Hiyarirarira, hiyarirarirarirarirarirarira, hiyarirarira. Oh, hallelujah, to the one who is seated upon the throne of God, to the God who reigns forevermore, to the God who loved me with an everlasting love. To you I raise my voice, to you I raise my praise, to you I raise my everlasting praises. We'll never get tired worshiping you, Lord. I'll never get tired worshiping you, God. Giving my praise to the one I love. Oh, oh, praises and honor, praises and honor, glory and power to you, Lamb of God, to you, Jesus, my Savior, to you, Holy Spirit, my joy and peace, my strength, my power, my anointing, my conviction, my comfort. Yes, you are, Lord, the God of miracle, a waymaker God. Oh, how I love you and praise you with all that is within me, with all that is within me, Lord. To you all the glory, God. Let our praises echo in this place, O Lord. Let it be a sweet, sweet aroma in your sight as we glorify your holy name. Oh, Jesus, Jesus, my Savior. Oh, Jesus, you are glorified. You are glorified in this place, in our lives, in our family, in our work, in our ministry, in this church, in this nation. You are glorified, Lord. Oh, you are glorified, Lord. Praises, praises to the one who is seated upon the throne of God. Praises to you, glory and honor. We bring back, Lord, all the glory and honor and praise, dominion, power, authority to you, Abba Father, to you, Jesus, to you, Holy Spirit. Get the glory, Lord. Take the glory. It is all yours and yours alone, God. Hallelujah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say, Amen. 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 Thank you, Lord Jesus. Amen. Are we blessed? Amen. So, dahil blessed tayo ni Lord sa ating pananambahan, I'm sure may power din tayong i-bless ang bawat isa. Let us bless one another. You are blessed. You are redeemed. You are light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord. I've been born again. Goodbye yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord. I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sin. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Goodbye yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord. I've been born again. Goodbye yesterday. The Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my veins. Praise the Lord. I've been born again. Amen. You may all be seated. Hello. Ayan, amen. Ayan, you may all be seated po. Ayan, blessed Sunday po everyone. Ayan, batiin po natin ang ating mga katabi ng Blessed Sunday.
Ayan, amen. I pray na tayo po ay napagpala sa ating panambahan sa ating Panginoon. At sa pagkakataon ito, tayo po ay makikinig na ng salita ng Diyos. Kaya atin pong i-ready ang ating mga tenga, ang ating mga puso, at ating mga isip para makinig ng salita ng Diyos. At tinatawagan ko na po si Tay Benz para ihanda sa atin ang salita ng Diyos. Minsan pa palakpakan natin si Lord. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Sige. Medyo sa muli ay isang magandang umaga po sa ating lahat. Hindi ko po alam kung nag-rapture na po. Salamat po sa inyong mga salamat po sa inyong mga prayers. Talagang the Lord is good and He answers our prayer. Ngayon po ay andito na po kami. Magaling na po si Nanay Chal. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Praise God. Medyo mahaba-haba po yung struggle na naranasan po. Sige, sa pagkakataon pong ito dahil hindi po masyadong mahabang service natin ngayon dahil may youth fellowship po mamaya. Kaya hanggang alas 3 lang tayo dito. Sige po, babasahin po natin Genesis chapter 1. Sige po, Jason. Genesis chapter 1 verse 11. Ang title po ng ating pag-aaralan, pagbubulay-bulay na salita ng Diyos, ang title po nito ay It Was So. At sa Tagalog ay At Gayon Nga. Sige po, Genesis chapter 1 verse 11. Pero yung pong term na ito na it was so, ay makikita natin in verse 7, verse 9, verse 11, verse 14, verse 15, verse 24, and verse 30. Thank you very much, Nak. Sige po, Genesis chapter 1, verse 11. Basa po mga kapatid. Then God said, let the earth bring forth grass, the herbs that yielded seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself on the earth. Yung pong last. Verse 11 lang, anak. Verse 11. Hindi po. It was good yan. Verse 11. Ang sabi po dyan, and it was so. Yan po yung ating pag-aaralan po ngayon. Let's pray. Hallelujah. We praise you and we thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, for your goodness, for your mercy. Thank you, Lord God, for your grace sa aming po mga buhay. Thank you, Lord, for healing grace, O God, that healed us, healed our family. Thank you, Lord, for restoring our strength, O Lord God. Thank you for the anointing. Thank you, Lord, for the strength, for the wisdom. Thank you for the provision, the protection, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa napakaraming bagay na ginawa mo sa aming buhay na patuloy pa po naming nararanasan. Thank you, Lord, for giving us your precious holy word, O God, that strengthens our faith. As your word declares, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. We pray, Father God, let our spirit be nourished by the pure word of God, not the words of man, but the word of God. I pray that every word that will be coming out of my mouth is given by the Spirit, inspired by the Spirit of the living God. And Lord, as your servant, I just completely yield myself to you, for it's not by might, nor by power, it's by your Spirit alone. Father, we ask your Spirit to be our teacher, to guide us into all truth, and the Holy Spirit will remind us, O Lord, of your word. We bless you and we thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dito po sa Genesis chapter 1, ito po ay chapter about the creation. There are 6 days when God created everything from the first day that He created everything up to the last day. And then on the 7th day, God rested. Now, dito po sa creation, meron po nakalagay na, and it was so. Sa Tagalog ay, at gayon nga. So, pag tinignan po natin, when God created, or at nangyari ito, sa ibang Tagalog ay, and it was so, ay gayon nga. So, ganito yun mga kapatid. So, when God created everything, the Bible says, all things were created by the Word of God. Amen?
Bakit ayaw nyo mag-amen? So, when God created everything, it was created by the Word of God. Sabi po ng Hebrews chapter 11, verse 3, by faith we understand that the world was framed by the Word of God. So, sabi po ng Psalms 33, verse 9, and God commanded and everything came into existence. So, everything that God created happened by speaking the Word. Nagsabi siya at kung ano ang sinabi niya, iyon ay nangyari. So, dito po, for example, in Genesis chapter 1, when God created the plants, ang sabi po ng Bible, and God spoke to the earth. He spoke to the ground. And He said to the earth, He said to the ground or to the dry land, let herbs and fruit-bearing trees and herbs come. So, nang inutusan ng Diyos, ang sabi ng Bible, and it came. At yun po ay nangyari. So, everything na sinabi ng Diyos, kung ano ang sinabi niya, ay iyon ang nangyari. So, sabi niyan, and it was so. So, ang word po niya na so, gusto ko muna ipaliwanag sa inyo, literally in the Hebrew word, ang basa po diyan ay ken. Ito po yung letter ket, at ito po yung final nun. Ang basa po ito ay k, at ito po ay n. Since na ang Hebrew po ay from right to left. Meron pa po ba tayong ibang whiteboard marker? Medyo malabo na po ito kasi. So, ang basa po dyan, kasi nga from right to left, ang basa po talaga dyan ay ken. So, ganyan. So, ang word po na ken, thank you. Thank you na. Ayun, thank you. So, ang word po na ken, ang ibig sa word, yan po yung word na so. Ang ibig sabihin po nun na what God commanded, what God decreed, iyon din po ang nangyari. So there was an agreement between the command of God and the outcome. So pag sinabi natin outcome ay result. Pag sinabi natin command, iyon po yung word that God has spoken. So for example, when God spoke to the dry land, ang sabi po diyan ay, sige anak, do sa verse 11. Verse 11. Yan. Then God said, let the earth. So God spoke to the earth at ang sabi po ng Bible, let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yielding fruit according to its kind, whose seed is in itself on earth, and it was so. So there was an agreement na kung ano ang sinabi ng Diyos, iyon ang nangyari. For example, sa verse 11, nung sinabi ng Diyos na let the earth bring forth grass and herbs, hindi po sinabi ng Bible that the sun, the moon, and the stars existed. Kasi it was on the fourth day that God created the sun, the moon, and the stars. So the point of what I'm saying, kung ano yung specific na kinumad ng Diyos, iyon po ang nangyari. Nung sinabi niyang, let the earth bring forth grass, sabi ng Bible, and it was so. Hindi sinabi ng Bible, let the earth bring forth grass, and the animals come forth. Hindi po animals. Hindi po tao. Hindi birds. Kung ano yung specific word na binitawan ng Diyos, iyon ang nangyari. Kaya ang word po doon ay, and it was so. Ang word po doon na so, sa Greek sa Hebrew word ay ken. Now, ang word po na it was, sa Hebrew word po ay haya. Ganito pong itsura niyan. Ito po yung letter hey, ito ang letter Y, ito ang letter hey. Ang basa po diyan ay haya. Ang ibig sabihin po ng haya ay to exist, sumibol. Kaya nung sinabi ng Diyos, let the earth bring forth grass, sabi niyo na, and it was, sa Hebrew word ay haya, it means it came into existence. At ang word po doon na so ay ken, meaning kung ano yung ikinuman ng Diyos, iyon ang nangyari. Clear po ba sa atin? Ulitin ko, hindi sinabi ng Diyos na magkaroon ng halaman at dumating ay elepante. Hindi sinabi ng Diyos na magkaroon ng fruit-bearing trees at dumating ang mga ibon. Kung ano ang specific na kinuman ng Diyos, iyon ang nangyari. Kaya ang tawag po doon ay, and it was so.
So there was a union or tawag dito yung unity, yung pong command at saka yung outcome. Nagkaintindihan po ba tayo mga kapatid? Another thing, nung sinabi po ng Bible and it was so, ang ibig sabihin doon, it was permanent. Hindi po yung temporary. It was permanent. Nung sinabi ng Diyos, let the earth bring forth seed, herbs and fruit-bearing trees, nung sinabi na it was so, ibig sabihin yung trees po ay nag-exist and it was permanent. Nakaintindihan po ba tayo? Hindi po katulad ng tinuturo sa evolution na ang tao ay nagsimula sa amoeba. Nagsimula daw tayo sa germs and billion years ago na-develop into reptiles and then tayo po ay, ang reptiles nag-grow, nag-evolve into monkey and then eventually naging tao. Kung totoo po ang evolution, dahil billion years na, evolution nag-change into another form, wala na pong tao sa mundo. Wala na. Bakit? Kasi mag-evolve tayo into another form. Wala na ring unggoy. Bakit? Galing daw ang tao sa unggoy. Now mga kapatid, bago namatay ang lolo ko, nakita ko tao, hindi unggoy. Ngayon, kung ang paniniwala mo, na galing kayo sa unggoy, iginagalang ko po ang paniniwala mo tungkol sa iyo at sa pamilya mo. But as for me and my house, hindi po kami galing sa unggoy. At naikwento po ng lolo ko, yung tatay niya, ang tatay po niya ay tao, hindi po unggoy. Kasi ang term po dyan ay it was so, ang ibig sabihin, it was permanent. Nagkaintindihan po ba tayo? Nagkaintindihan po ba tayo? Sabi dyan, after its kind, kung ito ay mangga, hindi po ito nag-transform na maging santol. So kung ano yung nag-exist, iyon po ay permanent. Clear ba sa atin mga kapatid? So gusto ko pong ipakita sa inyo dito the power of the Word of God, that whatever word that God released, that produces the same result. Kung ano yung nando sa Word, iyon ang result na nangyari. Amen po ba? Now, tingnan po natin mga kapatid, dito po sa, ito pong word na Ken, ito po ay, tingnan po natin sa Hebraic, yung tinatawag na pictographic picture. Now, ang word po na Ken, Hebrew word po ito, tanda po natin, ito po ay word lang ng so. Ang word na it was ay haya. It means to exist. Now, ito mga kapatid, ang letter K, itong kaf na ito, is the picture of an open hand. Sa Hebrew word, ito po, open hand. Yan po ang picture yan. Di ko lang ma-drawing dahil hindi ako marunong mag-drawing. Paano bang kamay ng tao? Pag ganyan? Tama na rin ha. Puro buto nga lang. Payat. So, ito po ay letter Ket. Sana patawarin ako ng mga Hudyo kasi ibang pagka-drawing ko ng letter Ket nila. Now, ito naman pong nun is the picture of an sprouting seed. Kaya, ang word po na Ken, ito po ay the picture of an open hand. Ang ibig sabihin po nito ay open. Ang letter nun is the picture of the seed. Kaya pag binasa po ninyo pictographically, ang word na Ken, pakibasa po. Pakibasa po. Open seed. So bakit mahalaga po natin maintindihan, doon po sa and it was so, nang ibig sabihin ay established or permanent, pero pictographically, ang ibig sabihin ay to open the seed. Now, ganito yun mga kapatid. Kapag tayo po ay nagtanim, ito muna. Kapag tayo po ay nagtanim, kung ito po ay lupa, nagtanim ka ng, pati seed, di ako marunong mag-drawing. Pwede, ganun ba yun? Basta intindihin nyo na lang, seed yun. So, pagka ikaw ay nagtanim ng seed, wala pa po yan, wala pang sanga, wala pang roots, wala. Pero once na ang seed ay nilagyan mo ng tubig,
because of the water, yung enzymes na nandoon sa seed will be activated, ang mangyayari, ang seed ay mag-o-open. Kaya ang tawag doon ay open seed. Pero bago po magbukas yung sa taas para siya po ay maging puno ng kahoy, yan, para maging puno ng kahoy, ang unang nag-o-open ay yung nasa ilalim kasi ito po ang roots. Kaya kapag ikaw ay nagtanim, ang una po na nagre-release dyan ay ang roots. Kasi hindi pwede magkaroon ng trunks or ng puno na uusbong pag wala pa pong yung roots sa ilalim. Kaya nga pag nagtanim ka ngayon, hindi mo agad makikita yung hindi bunga, yung pag-sprout niya, yung kanyang puno. Pero bagaman wala kang nakikita, pero mayroon pong nangyayari doon sa loob, sa ilalim. At yan po yung to open the seed kasi ang unang magbubukas ay yung roots papunta sa ilalim. Ngayon po ako ay nagtanim mga 2-3 days ago ng mga yung sibuyas na yung dahon lang. Nagpabili pa ako ng maraming seed. Tapos itinanim ko lahat, 500 seeds po yun, tinanim ko po doon sa bahay. Wala pa ako nakikita na nakausli. Ni isa kasi mga 2 days, 3 days. At na-realize ko, kasi ang seed pala maliliit, binaon ko ba naman isang dipa ang lalim? Hindi naman. Medyo malalim ang pagkabaon, kaya inisip ko kaya matagal na lumabas. Pero hindi pa ako natatakot na, paano mangyari doon? Baka wala akong anihin. Kahit 2 days na, 3 days na hindi ko nakikita. Kasi alam ko, something happened na ang seed, kapag yan ay nabasa ng tubig, yung enzymes na activate yung life inside the seed. At ang mangyari, pagka yan po ay na-activate, mag-o-open ang seed, lalabas po ang roots. At habang lumalalim po ang roots, mas lalong tumitibay ang puno. Kaya nga, nung sinabi ng Diyos, tingnan po natin na, and it was so. Dahil ang word na so ay can, it means to open the seed. It means to produce something about or the same word or the same result is spoken by God and it became permanent. Permanent na po yun. So habang lumalalim ang ugat, mas lalo siyang nagiging matibay, lalo siyang magiging permanent. Naintindihan po ba natin? So mayroon po muna akong gustong i-drive na point para ma-picture nyo sa isip. So mga kapatid, ito pong term na to open the seed. Tandaan po natin na pagka ikaw ay nagtanim, maring hindi agad makita yung bunga, hindi mo makita ang puno, but something is happening inside or doon po sa ilalim. Nakaintindihan po ba tayo? So, when God spoke, He said to the earth, let the earth produce. He commanded the earth, let the earth produce. So, tingnan po natin, ano yung word na lumabas sa bibig ng Diyos? Basahin po natin Luke chapter 8 verse 11. Luke chapter 8 verse 11. Pakibasa mga kapatid. Now, the parable is this. The seed is the word of God. So, ang parable na ito yung parable of the sower, na there are 4 kinds of soil na binabanggit ni Christ. Di ba? Mayroong nasa wayside, mayroong nasa mga batuhan, mayroong nasa dawagan, at mayroong nasa mabuting lupa. Good soil. Now, doon sa parable, when it was interpreted, sabi ni Christ, now the seed is the word of God. So mga kapatid, tandaan po natin na ang word of God is likened to a different pictures. Sometimes ang word of God is likened to a sword. Di ba? The word of God is a sword. Sometimes ang word of God is called the lamp. Your word, O God, is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sometimes ang word of God ay tinatawag na seed. Now, bakit tinatawag siya na seed? Kasi kinakailangan ito po ay maitanim. Now, ito po ang mystery of the seed. Tingin po muna po kayo
dito po sa, di ko alam kung maganda o pangit ang picture na ito. So, ito yung lupa. Tanda po natin, ito po yung seed. Kung ito po ay mango tree, imagine po niyo kung ito po ay mango tree, ito po ay mango seed. Imagine po ninyo everything in the mango tree is in the mango seed. Tama po ba ako? Now, I need your answer. Tama po ba ako? Now, pag tinignan po ninyo sa una, ang puno ng mangga, may dahon, may sanga, may bunga, may bulaklak, may balat, malalaking sanga. Alam nyo ba na everything na nakikita mo dyan ngayon sa puno ng mangga, nag-start po yan sa seed. When you look at the picture of the seed and the picture of a mango tree, magkaiba sila. Ibang-iba sila. For example, pag kayo po ay pinakitaan ko ng mango seed, sasabihin ko, eto, mangga ito. Kung kayo po or ako ay ignorante, anong mangga yan? Ay, ang mangga may dahon. Ang mangga may sanga. Ang mangga ay may roots. Ang mangga ay ganito. Paano naging mangga yan? Please don't underestimate. Because everything in the mango tree is in the mango seed. The nature of the mango seed comes from the nature of the tree. Ang kinakailangan na po, itanim mo yung mango seed. And whatever the nature that is in the seed, it will manifest in the tree. Amen po ba mga kapatid? Now, ano po ang sabi sa Luke 8:11? Pakibasa po. Now the seed is the word of God. So saan po galing ang mensahe na nakasulat dito? Who is the author of this word? I need your answer. Who is the author of this word? Ano po nakalagay? The seed is the word of. So kung everything in the mango tree is within the mango seed, at itinanim mo ang mango seed, it will produce the mango tree. Now, the source of this word is God. Amen? So, if the word of God, if this word is the word of God, everything in God is in the word of God. Amen? Dahil ang word na ito ay galing sa Diyos. Ang tawag dito ay seed. The Bible says God is holy. So also the word of God. The holiness of God is in the word of God. So when you plant the word of God in your heart, it will produce the holiness of God in your life. Nagkaintindihan po ba tayo? The nature of God is love. Amen? 1 John chapter 4 verses 7 and 8 and verse 16, God is love. The nature of God is love. And this is the seed of God. The nature of God is in the seed in the Word of God. So when you plant the Word of God in your heart, it will produce the nature of God in you. Nagkaintindihan po ba tayo? Nagkaintindihan po ba tayo mga kapatid? Ang kinakailangan lang natin, itanim. Ang problema sa atin, naghahanap agad tayo ng puno, pero wala naman tayong seed. Now, that mango tree is just the result of the mango seed. Amen? Now, mga kapatid, if you want to have the wisdom of God, God is a God of wisdom. Amen? And the wisdom of God is in the Word of God. When you plant the Word of God in your heart, it will produce the wisdom of God in you. Marami sa atin, gusto magkaroon ng maraming bunga na mangga, pero wala naman tayong puno. Ang problema, walang puno dahil wala ka naman itinanim na bunga, na seed, na buto. So mga kapatid, kung ano po ang gusto mong makita sa buhay mo, kinakailangan mo lang itanim ang salita ng Diyos. If you want to be holy,
Kapag ka sinabi mong, I want to live a holy life, pero wala kang word of God, mag-struggle ka lang. Kasi pagka sinabing you are holy, dapat hindi ka nagko-commit ng sexual immorality, hindi ka dapat nagiging carnal. Eh kung sabi mo, I refuse sexual immorality, ayaw ko maging immoral. Pero wala ka namang word of God. How can the holy nature of God be manifested and activated in you when you don't have the seed of God? Kaya ang sikreto lang mga kapatid, taniman mo lang ang puso mo ng salita ng Diyos. Amen? Maraming mga tao na katulad po, although siguro, basta yung sawa na sa lagi kong narinig yung testimony sa akin. Maraming tao na, nung ako po ay na-born again, so alam nila kung gaano ko yung bisyo ko sa buhay. Halos nga, mapatay na ako ng pamilya ko sa kapapalo para lang mabago ang buhay ko. Di talaga nila mabago-bago. So nung ako po ay na-born again, sabi po ng Father in Faith namin, Father in Faith ko, kung gusto nyong mag-grow spiritually, bago kayo kumain sa umaga, magbasa muna kayo ng Bible at mag-pray. And I took that seriously. Alas 4 madaling araw, gising na po ako. 14 years old pa lang po ako noon. Alas 4 madaling araw, bubuksan ko ang Bible. Di ko naman naiintindihan. Basa-basa lang ako ng basa. Kahit di ko naintindihan, lalo na yung English, hirap nga ako mag-Tagalog, mag-English pa. So kahit anong kababasa ko, marami hindi ko talaga naintindihan. Pero dahil wala pa akong ginawa, sa loob ng 1 linggo, magbasa ng Bible, mag-pray. Magbasa ng Bible, mag-pray. Tinatanong ng mga kaklasmate ko, mga barkada ko, Ma'am Ching, sa si Bemboy, sa loob ng kwarto nagbabasa ng Bible. Sipin po nyo, last week pa lang, laman ako ng kalsada sa kalokohan. This week, nagulat sila, hindi ako lumalabas. Pinag-usapan nila after 1 week, paglabas ko ng bahay. Si Bemboy nagbago, si Bemboy nagbago. Instant, yung aking pagiging adik sa sabong, pagka-adik sa sigarilyo, pagka-adik sa pagmumura, pag-adik sa mga kalokohan. Sudden po yung transformation. Maraming nagtatanong, hindi ka ba nahirapan na tumigil sa paninigarilyo? Ang sagot, hindi. Hindi ka ba nahirapan na tumigil sa pagsabong? Hindi. Hindi ka ba nahirapan magtumigil? Hindi. Naalam niyo kung bakit? Hindi dahil ako po ay banal at dinisiplina ko sarili ko. Ang sikreto lang pala, magbasa ka lang ng Bible. Yun lang. Because the Word of God is alive and powerful. The Word of God is the seed of God. So, kung paano po na ang mango tree is in the mango seed, so also the nature of God is in the Word of God. Pag tinanim mo ang Word of God sa puso mo, kung ano po ang nature ng pinanggalingan ng Word, which is called the seed, at ang seed tinanim mo sa puso mo, iyan ang lalabas sa buhay mo. Nagkaintindihan po ba tayo? Kaya pag kami nagpapakounsel sa akin, Pastor, Tay, alam mo, hirap na hirap talaga ako sa sexual temptation. Alam po ninyo, hindi ko po sila kinukondem. Hindi ko sila tinuturuan ng kung ano-anong mga strategy para ma-overcome ang sexual sin. Alam niyo, ang ini-emphasize ko lang sa kanila, read the Word of God. Yun ang pakiusap ko. Eh kasi Tay, nahirapan ako sa temptation. Naintindihan kita, read the Word of God. Eh kasi Tay, ganito, read the Word of God. Kasi ito lang ang susi. If you want to live a godly life, remember mga kapatid, if you want to live a godly life is just the manifestation of the nature of God. At saan naman ang nature of God? It is in the Word of God. Maaaring pag tinignan natin, ulitin ko po pag tinignan po ninyo initially, ang itsura po ng seed at ang itsura po ng puno, magkaiba. Ang kailangan mo lang, itanim ang seed. Yung nakikita mong puno, lalabas din yan. Kasi andyan niya sa loob ng seed. Gusto mo ng godly life? Huwag ka mag-struggle na, ako ganito, iwasan ko ng mga ganito. Ako po ay addict sa sine. Pag hindi po ako sa loob ng isang araw, yung pag-addict ko sa sine, kahit na ilalaban ako sa contest, galit na galit ang nanay ko, mag-i-start na po ang contest po, dahil ako po yung representative ng town po namin sa provincial meet sa Banjo Bandoria. Hinahanap po nila ako, mag-i-start na po, wala pa ako. Alam ng trainer ko kung saan ako hahanapin, sa loob ng sinihan. Sa galit ng nanay ko, dahil malilate na kami, ang barong ko po tinapon.
Buti yung uncle ko nakiusap, ay sige na, pasuotin mo na yan. Ganon po ko ka-addict. Pero ang po ninyo, nung ako ay na-born again, 40 years ago, that was the last time nanood ako ng sine. For 40 years, I never watched movie. Now, hindi ko sinasabing gayahin niyo ako. Kasi ang hindi ko panonood ng sine is just the result of the Word of God planted in my heart. Bakit? Kasi sa akin, mas totoo ang Word of God kaysa manood ako ng sine. Birin manood ka ng sine. Yung bida, 100 ang bumaril, di man ang tinamaan. Tapos nadulas yung bida, patay lahat ng kalaban. Kaya, di ako naniniwala sa ganun. Kaya pagka pa-invite niyo ako na manood ng sine o anumang bagay, kapag may director, di ako nanood. Mas gusto ko pang manood ng boxing kasi totoo ang boxing. Dati, talagang adik ako sa wrestling. Talagang pag may wrestling, kahit siguro nagpipray ako, titigil mo na ako, manood ako ng wrestling. Nung malaman ko ng wrestling pala ay drama, tumigil ako. Kasi ako po, ayaw ko ng isang bagay pagka hindi totoo. Mga drama-drama, kaya hindi ako nanonood. Kaya, minsan, di ko maintindihan itong mga nanonood ng mga Korean drama, mga Filipino. Pag umiyak ang iyak din sila. Hindi mo ba alam na pinaiyakan ng direktor? Pero kung kayo nanonood ng sine, okay lang, naintindihan ko po kayo. But what I'm trying to say, na kung kayo po ay manggagaya lang sa iba, pero wala kang seed, hindi po permanent ang transformation. Amen? Hindi po permanent. Kung kayo po, narinig niya ako na, si Tatay Bems hindi nanonood ng sine. Magkukumit ako, hindi ako manonood ng sine. I guarantee you, after 1 year, 2 years, hindi mo matitiis na hindi ka manood ng sine. Bakit? Kasi nature mo pa yon. Pero kung ang Word of God ang naging nature mo, kung ano sinabi ng Word of God, yun ang lalabas sa buhay mo. Amen? Nagkaintindihan po ba tayo? So, ang kinakailangan mo lang, itanim ang seed. Now, balikan natin ang word na Ken. Sabi po dyan, now the Word of God, now the seed is the Word of God. So, ito yon, Word of God. Tingnan po ninyo yung illustration, ibabalik ko. Mango tree. Ang mango tree ay nasa loob ng mango seed. Pag tinanim mo ang mango seed, pag nag-open seed yan, tingnan po niyo, pag nag-open ang seed, lalabas po dyan yung mango tree. Now, ang nature of God, the wisdom of God, the authority of God, the character of God, the attributes of God are all in the Word of God. Pag tinanim mo ang Word of God sa iyong puso, kung ano yung nature nung pinagalingan niya, yun din ang lalabas. Isipin po niyo, ang binabasa natin, Word of God, which is called seed. So kung ang Word of God ay seed, at ito po ay galing sa Diyos, so pag tinanim mo ito, kung ano ang Diyos, yung nature ng Diyos ay magiging ganun ka. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Tingnan po natin, doon sa term po na to open the seed. Now, ang word po na open the seed, ang tawag po niya sa atin ay rhema. Rhema ang tawag. Ito po, ang tawag po dito ay logos. Logos means, Greek word po yon, the written word. Ito yon. Pagka ang word of God ay itinanim mo sa puso mo sa pamamagitan ng pagbabasa at meditation, maaring memorize mo na yung word na yon. Paulit-ulit mong binabasa, paulit-ulit mong minimeditate. Pakinggan po niyo, one day, the logos, yan, kasi ang word po dyan na word ay logos. Pagka ang logos word na minimeditate mo, na itanim sa puso mo, one day, yung binabasa mo, mag-o-open seed yan. Pag open ang seed, ang tawag natin doon ay rhema. Which means, ang rhema, the word of God become alive in your heart. Naintindihan po ba natin? Become alive in your heart. Now, alam niyo po ba kung ano ang seed, ang word of God na itinanim mo? Basahin po natin 1 Peter chapter 1 verse 23. 1 Peter chapter 1 verse 23. Pakibasa mga kapatid. Sige, pakibasa po ng malakas. Not of corruptible seed, but of incorruptible, through the word of God, which lives
and abides forever. So sabi po dyan, we have been born again. Napakinggan po muna natin mga kapatid. Ang term po dyan ay born at saka again. Bakit ang term po ay born again? Sabi ni Christ, unless a man be born again. Bakit? Sabi ni Christ in John chapter 3 verse 6. Sige, basahin muna natin para mas lalo natin ma-appreciate yung word of God. John 3:6. Sabi po diyan, that which is born of the flesh is flesh. So ito yun. When we were born from our biological parents, mayroon tayong tinatawag na DNA. I know you're familiar with the term. Di po ba? Mayroon tayong DNA, deoxyribonucleic acid, which means yung genes, yung nature ng mga magulang, yun din ang nandun sa anak. So sabi diyan, those who are born in the flesh is flesh. Ang tawag diyan ay physical birth. Now, anong kadugtong? And that which is born of the Spirit. Tingnan po yung S doon na Spirit ay capital S. Ang pangalong Spirit ay small letter S. Ang Spirit doon na capital ay Holy Spirit. Ang small po na S ng Spirit ay your human spirit. Kaya ang tawag diyan ay spiritual birth. Bakit ang term ay born again? Kasi yung born referring to the physical birth. Ang again referring to spiritual birth. Kaya tayo ay born again. Bakit ayaw nyo mag-amen? Nagkaintindihan po ba tayo? So ulitin ko po, yung flesh birth, gives birth to flesh, physical birth. Kaya ang tawag ay born. Spirit, bring forth spirit, ang tawag doon ay again. Spiritual birth. Kaya born again. So, ano po ang nangyari nung tayo po ay na-born again? Nangyari po ang ating unang yung word na born the physical sa pamamagitan po ng seed ng ating mga magulang. Balikan natin na 1 Peter 1:23. Sabi po dyan, having born again, not of corruptible seed. Now, yung term po dyan na corruptible seed, it refers to the seed of our parents. Bakit corruptible? Kasi ang physical body ng tao ay namamatay, kaya corruptible. Pero nung ikaw ay na-born again through the spiritual seed, which is the Word of God, ang sabi dyan, the Word of God is incorruptible. When you were born physically, there is an impartation from the life of your mother, of your parents, to you. As physical being. Yung life na mayroon ka sa katawan mo, yan galing po yan sa mga magulang mo na itinasfer sa'yo. Nagkaintindihan po ba tayo? Now, nung tayo po ay na-born again, ang life na transfer sa atin ay buhay ng Diyos. Now, ang sabi po dyan, having born again, not of corruptible seed, but of incorruptible. Ano po yon? Word of God. So, tingnan po natin, 3 things. Paano dinescribe ang Word of God in 1 Peter 1:23? Number 1, ang tawag po dyan ay incorruptible. Hindi po nasisira. The message of the Word of God is incorruptible. Marami na pong relihiyon ang nagtry na sirain ang salita ng Diyos. Yung mga sumira sa salita ng Diyos, patay na. Pero ang Word of God hanggang ngayon nananatili pa. Meron pong isang tao, Voltaire ang kanyang apelyido, sa United Kingdom, sa Europe. Siya po ay anti-Bible, anti-God, ay godless and atheist person. Ang goal po niya sa buhay was to eradicate the Bible in all of Europe. Yun ang goal niya. Kasi ang tingin niya, ang Bible, sinulat lang ng tao. It's not the Word of God. Because he does not believe in God, his goal was to destroy the Bible. To destroy the message of the Word of God. Alam po ninyo, namatay si Voltaire. Ang bahay po niya, ang kauna-unahang ginawa na Bible, house of Bible printing. Bahay niya mismo, ang kauna-unahang ginawa na publishing ng Bible. Anong ipinakita ng Diyos? Yung kumalaban para burahin ang Biblia namatay.
yung bahay na tinitirhan niya, ang unang naging printing press ng Biblia sa lugar nila. Why? The Word of God is incorruptible. Marami na pong sumubok sirain ang Biblia. Yung sumubok na yun, patay na. Pero ang Word of God nandito pa. Incorruptible. Marami mga tao na pinipervert ang salita ng Diyos. Nangamatay yung mga tao, sabi sa Bisaya, pero ang Word of God nananatili. Incorruptible ang salita ng Diyos. Amen? Now, hindi lang po ito incorruptible. Ang sabi diyan, through the Word of God which lives. Sa ibang translation ay living. Sa Greek word ay zao. Ang ibig sabihin niyan, it carries life. Ang Bible po na hawak natin, maring ang tingin po natin ito ay papel lang po ito. Pero please don't underestimate what is written in this book. Because the Bible says, it's alive. It's alive. Sige nga po, kumuha po kayo ng seed, mango seed. Pag tinignan po ninyo, ibinirad ninyo ang mango seed, patay na yung shell. Tingnan po muna ninyo namatay na po yung shell. Pag tinignan po ninyo, tuyot ang shell. Pag tinignan po ninyo, maitim na ang shell. Pero please don't underestimate. Because within that shell is life. Nag-aantay lang yan na maitanim. Na maaaring ang tingin po natin, ang hawak natin mga Bible ay papel lang yan. Kung anong papel dito, iyon din ang papel ng mga ginagamit ng mga ibang libro. Yes, magkaparehas ang papel. But the message written within this book is alive and powerful. It carries life. Now, mga kapatid, bakit marami sa atin, tayo mga Christian, na nakakaranas ng depression, nakakaranas ng, parang lagi tayo nanghihina. Kung saan ka na pumupunta, just to make yourself alive. Inisip natin, bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi ko maipaliwanag bakit emotionally down ako. Lahat tayo nakakaranas. Alam niyo kung bakit? Because you are no longer feeding yourself with the Word of God. When your spirit is hungry with the Word of God, kahit na aliwin mo ang sarili mo, yung aliw na nararamdaman mo for a while, temporary lang yan. After na mga temporary comfort, ang kasunod na yan ay madidepress ka. You know why? Prophesied in the book of Amos, chapter 8, verses 11 to 12. Sabi ng Diyos, time will come, I will send famine. Not a famine of food, neither of water, but famine of hearing the word of God. Pag hindi mo na naririnig ang Diyos, hindi mo na naririnig ang salita ng Diyos, kahit 20 years ka ng Christian, kahit 40 years ka ng Christian, mararamdaman mo na, bakit ako nadidepress? Hindi ko maipaliwanag, bakit ganito nararamdaman ko? Alam mo kung bakit? Gutom na gutom ng espiritu mo. Gutom na gutom ng espiritu natin. Our spirit is crying, I'm so hungry. So pagka nakakaramdam tayo ng gano'n, anong ginagawa natin? Manonood tayo ng TV. Para lang aliwin ang sarili natin na inisip natin, para mawala itong nararamdaman kong depression, manood muna ako ng TV or punta muna ako sa kapitbahay o ganito. Okay naman po yun. Pero hanggat hindi nanonourish ang spirit mo ng Word of God, yung nararamdaman mo, yan pa rin yun. Kaya po, bakit sa panahon natin ngayon, tinatawag ng henerasyon po ay weak ang mga young people. Bakit weak? Puro social media ang pinapanood. Wala ng Word of God. Makapanood man ng Word of God, sandali lang. Pero mag-spend time sa Word of God, hindi. Tapos magtataka ka, bakit ka nanghihina? Bakit ka depressed? Bakit ka ganito ang nararamdaman mo? And it happened to me. Minsan naisip ko, bakit ganito ang nararamdaman ko? Yung pala, I neglect to read or to meditate the Word. I have learned my own lesson. I have to nourish myself. Because ang sabi ng Bible, the Word of God is alive. Zao sa Greek, it means it carries life and it imparts life. Kung wala kang Word of God na pinapakinggan, wala pong magno-nourish sa spiritual life mo. No wonder kung bakit ang feeling mo depressed, defeated, discouraged. Naisip mo, ano bang nangyayari sa akin? Bakit ganito ang sitwasyon ko? Bakit ganito? Hindi mo maipaliwanag. Isa lang ang sagot diyan.
Sabi ng Amos 8:11-12, God will send a famine, not of food or physical water, but of hearing the word of God. Bakit parang malungkot po kayo? Naintindihan po ba natin? Naintindihan po ba natin, mga kapatid? So, tingnan po natin, balikan po natin dito. Nung sinabi po ng Bible, balikan po natin muna, Genesis chapter 11, Genesis 1 verse 11. At ang sabi po dito, and abides. Sige, pakibalik po muna pala. 1 Peter 1:23, bago dyan. Sabi sa 1 Peter 1, the word of God is incorruptible, the word of God is alive, living. Ang sabi po doon, and the word of God endures forever. Yun. Thank you very much. Kaya pala pinagpapawisan ako. 1 Peter 1:23 na. Sabi po dyan, which abides forever. So ang word of God ay incorruptible, hindi mo pwedeng sirain. Pangalawa, the word of God is alive, it imparts life. Number 3, it abides forever. Ang word of God ay mananatili magpakailan pa man. So that's why we need to spend time in the word. Nabalikan po natin Genesis 1:11. Tingnan po natin sorry. Hindi nyo pala makita. Genesis 1:11. Tingnan po natin. And God said. So nagsalita ang Diyos, di ba? At sinabi ng Diyos, nagsalita siya. Let the earth bring forth grass, the herbs that yield seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself on the earth. And it was so. Ano nga pong ibig sabihin ng it was so? Kung ano ang sinabi ng Diyos, iyon ang nangyari. Kung ano ang sinabi ng Diyos, it was permanent. Now, ano nga po ang ibig sabihin ng Ken? To open the seed. Now, sabi ng Bible, the Word of God, the seed is the Word of God. So tingin po muna po kayo sa akin. Imagine po niya, ang Diyos nagsalita sa lupa. Sabi ng Diyos, kaya sinabi ng Diyos na, let the earth bring forth. Yung word na binitawan ng Diyos is in a seed form. Seed po yun. Nagkaintindihan po ba tayo? So when God released the word, it was in a seed form planted in the land. Sabi niya, let the earth, He commanded the earth to bring forth. So kung ano yung naitanim doon sa earth, iyon po ang lumabas. Kaya nga ang term ay haya. Exist. At ang word na Ken, meaning kung anong klase ng sinabi niya, iyon ang lalabas. So the kind of word that God has spoken, brought the result according to what was declared. Now, bakit mahalaga ito na inuulit-ulit ko po? Kasi ang sikreto, mga kapatid, kung ano po ang gusto mong makita sa buhay mo, find the promise of God in His Word. Bakit? Ang word po na Ken, pwede ba sa 2 Corinthians 1:20? Ang word po na Ken, ay Hebrew word po siya ng, pakibasa nyo po. Ano po? Yan, ang Hebrew word po ng yes, ay Ken. Kaya nung sinabi ng Diyos, na ganito ang mangyari, at ang sabi, and it was so, in the Hebrew word, it means yes. So kung ang word of God ay seed, pag itinanim mo yan sa puso mo, pag iyan po ay nag-open, ang tawag ay rhema, naging alive sa puso mo, ang sagot ng Diyos sa iyo ay yes. Sige nga po, basahin natin 2 Corinthians 1:20. Pakibasa po, 2 Corinthians 1:20. For all the promises of God. Pakibasa po, for all the promises of God in Christ, in Him dyan, si Christ yan, are what? Yes and amen. So mga kapatid, yung pala nakalagay sa Genesis chapter 1, verse 11, and it was so, Ken in the Hebrew word, ng word po ay haya Ken. Haya, it means to exist. Ken, it means permanent. So, kung anong sinabi ng Diyos, kung ano yung binitawan niyang salita, what the Word of God produced, and something that came into existence was according to what was declared.
Now remember, na ang word na Ken, ay Hebrew word pala ng yes. So ganito yun mga kapatid. Pakibasa nga po ulit yung una. Pakibasa niyo po ng sabay-sabay. 1, 2, 3. For all the promises of God. Diyan lang po. All the promises of God. Ang Bible po natin, narinig nyo na po nung una, ay meron po siyang 31,102 verses. Ganun po karami. There are 1,189 chapters from Genesis to Revelation. 66 books. There are 774,743 words. There are 3,566,480 letters from Genesis to Revelation. Pakinggan niyo po. Alam niyo po ba kung gaano karami na pangako ng Diyos ang nakalagay dito? There are 7,000 promises in the Bible. Tingin po muna po kayo sa nahan. There are 7,000 promises in this seed, in this book. Pakibasa niyo nga po ulit ang 2 Corinthians 1:20. For all the promises of God. Ilan nga po ang promise ng Diyos? Pakisigaw. For all the 7,000 promises of God in Christ are, see? Kaya po tayo mga kapatid, kapag tayo po ay mayroong ipinapanalangin, dapat alam natin ano yung pangako ng Diyos natin pinanghahawakan. Kung ano yung pangako ng Diyos mga kapatid, na ating binulay-bulay, mag-o-open seed yan. Magpo-produce po yan ng result. For example mga kapatid, kapag tayo po ay may sakit, ano po ang verse na ating babasahin? Mga pangako ng Diyos about healing. By the stripes of Jesus, I am healed. By the stripes of Jesus, I am healed. He took my infirmities, He carried them. Maring sa una, ang feeling mo, parang wala namang nangyari, huwag kang mag-alala. Kasi tayo po mga tao, lalo na sa henerasyon natin, wala na po sa atin yung tinatawag na patience. Kasi sanay na tayo sa instant coffee, instant ganito. Now, katulad ng mga bata ngayon, ang mga bata naglalaro, kunting lag lang ng internet, nagwawala na, binabarag ang mga cellphone. Ang bagal. My goodness, kayo mga kabataan, sana nakita ninyo nung panahon po nila Ate Sol. Ay, hindi na. Kasi panahon namin, mga Justin Bieber na yung mga inabot. So, mga kapatid, yung mga matatanda, kung kayo po ay mayroon pong youth na pumunta sa bahay dati. Nakita niya yung telephone, yung parang kring, yung pinaikot-ikot. Sabi ba naman sa akin, Tito, ano yan? Sabi ko, telephone. Ha? Anong ginagawa dyan? Talagang, takang-taka siya na ginagawa. Tawa siya ng tawa. Pinaglalaruan niya. Kung kayo po, mga henerasyon na ito, naabutan po ninyo nung unang panahon kapag kayo ay makikipag-communicate, pupunta ka muna doon sa PTNT, diba? Pipila ka doon, ang haba ng pila. Tapos sa telegram, hello. Nagmamadali ka kasi by, mahal po noon. Hello, padala mo ko ng pera kasi wala na kami pera. Tsak. Oh. Ngayon ang mga bata, maglag lang. Sanay na tayo sa instant. Now mga kapatid, ganun din sa spiritual. Gusto natin, kapag mayroong pinanghawakan, mayroong pangako ng Diyos, Lord, sinabi mo you will supply my needs. Pag di mo nakita, akala ko ba, Lord, you will supply all our needs. Yun ang problema. Now, bakit ko pa ito sinishare sa inyo? Kasi ganito yun mga kapatid, makikita po ninyo, may mga pastor na ang paboritong preaching about righteousness. May mga pastor, ang paboritong preaching, anointing. May mga pastor, ang paboritong preaching, prosperity. May mga pastor, ang paboritong preaching, evangelism. May mga pastor, ang paboritong preaching about love. May mga pastor, ang paboritong preaching about faith. Alam niyo kung bakit ganon sila? Kasi kung bakit naging paborito nila yon, hindi dahil yun ang paboritong subject lang nila. Kung hindi, iyon po yung seed na habang nagme-meditate sila ng Word of God, naging buhay. Iyon po yung nag-open seed sa kanila. Kaya hindi mawawala sa bibig niya
na magsalita ng ganun at ganun kasi iyon ang naging open seed sa kanya. Nagkaintindihan po ba tayo? Minsan may tinatanong pa, minsan may nagtanong sa akin, bakit si ganito? Iyon lang ang preaching niya, lagi parang paulit-ulit lang. Ang sabi ko sa kanya, kasi iyon ang nagrema sa kanya, iyon ang seed na buhay sa kanya. Meron pong member si Dr. Yung Gicho. Nandun po sa ICU and she was dying. Sabi niya sa anak niya, kasi mamamatay na siya, isulat mo daw yung Lord's Prayer. Ama namin, our Father in heaven, hallowed be your name. So ang ginawa po niya, sinulat ng anak niya. Tapos habang nakahiga siya dahil dying na siya, inuulit-ulit niya lang, our Father in heaven, hallowed be your name. Nag-start po siya 8 po ng umaga. Your kingdom come, your will be done. Pagkatapos niya, inulit niya, our Father in heaven, hallowed be your name. Pagkatapos, our Father, paulit-ulit lang yon. Yung buong Lord's Prayer. Alam nyo, 10,000 times niya na sinabing, our Father in heaven, hallowed be your name. Natapos po siya 5:00 po ng hapon. Alam nyo, pagdating ng 5:00 ng hapon, nag-open seed ang Word of God sa kanya. Nag-rhema ang Word of God sa kanya. Alam nyo po, she stood up, completely healed, and came out of the ICU. That's the power of the Word of God. Nagkaintindihan po ba tayo? Nagkaintindihan po ba tayo mga kapatid? Now, for example, alam niyo po ba na yung Ephesians 1, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory. May mga months na hindi pa ako, weeks na hindi ako nagbabasa ng Bible na parang ganito kasi gusto ko, ganito ang binabasa ng Bible. Sa akin kasi kung dito lang ako nagbabasa ng Bible, feeling ko di pa ako nagbasa. So, minsan may mga weeks na hindi ako nagbabasa sa printed Bible. Pero ang akin pong minemeditate, Ephesians 1, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory. Alam niyo po, simula nung pinag-pray ko yan, siguro 1,000,000 times ko po yan pinag-pray. Mayroon pong isang araw na wala akong ginawa na prayer kundi, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto me. Alam po ninyo, sa paulit-ulit ko po na prayer, paulit-ulit, the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of God, paulit-ulit. Alam po niyo, doon ko nakita na kung ano po yung nakikita po ninyo sa buhay ko when I minister, bunga po yan ng Ephesians chapter 1 kasi yun ang lagi kong pinagpipray. Bakit si Kenneth Hagin? Nung siya po ay dying na, at the age of 16, bago siya mag-17, sabi ng doktor sa kanya, mamamatay ka na. Hindi ka naabot ng 17 ng edad. Meron po siyang deformed heart, meron po siyang incurable blood disease. Pag pumupunta ang pastor sa kanya, ang tanong sa kanya, tanggapin mo na lang yan, ayun ang sinasabi sa kanya, at ikaw ay malapit ng mamatay. May mga pinsan siya, si Kenneth Hagin, may mga pinsan, pag dumadalaw sa kanya, alam mo ang sabi sa kanya, Kaz, or sabi niya, kumbaga sa ating insan, ano ba ang gusto mong kakantahin namin sa funeral service mo? Sabi niya, biruin mo yun, buhay ka pa. Ang sinasabi sa iyo ay, paano ka ililibing, ano ang kakantahin sa funeral service? Sabi niya, kahit umaga, ang tingin ko sa loob ng kwarto madilim. Ni pastor niya, walang ibinigay na hope sa kanya. Everyone, ang bawat isa sa kanila, nag-aantay na lang na siya ay mamatay. Buti na lang, meron siyang Bible ng kanyang lola. Binasa po niya ang New Testament. Alam niyo po, dahil paralyzed po siya, yung isang page para po mailipat niya, 10 minutes bago niya mailipat, dahil wala siyang lakas, nanginginig siya. Hanggang sa nabasa niya, Mark 11:23 and 24. Whoever says to this mountain, be removed, whatever this when you pray. And he kept on meditating, whatever I say, whoever says to this mountain, be removed. Paulit-ulit, kahit na inabot siya ng gabi, paulit-ulit, paralyzed siya. Hindi po niya maigalaw ang kanyang katawan. Ang bibig niya lang ang naigagalaw, tsaka yung kamay niya na pangbukas ng Bible. One day, biglang nagrema sa kanya, whatever you ask when you pray, believe that you receive and you shall have them. Nagrema. Nag-open ang seed sa kanya. And that produces the miracles. Alam po niyo, that day, walang kaalam-alam ang kanyang parents na siya ay tumayo sa bed at lumabas siya ng kwarto, pumunta sa kainan. Bakit? Nag-open sa kanya ang seed
which is the Word of God. Nagkaintindihan po ba tayo mga kapatid? Now, pagdating po sa healing, ganito yon. Bakit ang Diyos nagbigay ng gift of healing? Kasi pagdating sa gift of healing, hindi mo kinakailangan ng faith. Ang gift of healing ay nag-ooperate yan doon sa tao na tinawag ng Diyos at binigyan ng gift of healing. Kaya lang, ito ang problema. Ang mga churches, like for example, ang Love of Christ, nagsimula tayo sa healing ministry ni Dr. Mel. O di pinag-pray, gumaling. Magkakasakit pa rin yung tao na yan. So pag nagkasakit siya, hahanapin na naman niya si Dr. Mel para mag-pray sa kanya. Kaya marami po nung charismatic movement na ang kanilang faith ay nandoon sa kanilang pastor. Bakit? Kasi inisip niya, may gift of healing yon, may gift of healing. Totoo yun. Thank God for the people who have the gift of healing. Ginagamit sila ng Diyos to minister healing. Pero you cannot afford to live your Christian life depending on the healing anointing. Ang kailangan mo ay magtanim ka ng seed ng Word of God sa puso mo para kahit wala yung anointed, gifted sa healing ministry, you will be healed. Nagkaintindihan po ba tayo? Yan ang gusto ko pong encourage sa atin. There are 7,000 promises in the Bible. Kaya po, nung panahon po na may sakit po ako, gumawa pa ko ng yung manual ng iba, nakita nyo na po, yung transformed by the power of God's Word. Yung I am what the Word of God says I am. Bakit? Kasi I have to nourish myself. I have to nourish myself. Hundreds of people prayed for my healing. Seemingly nothing happened to my life. Parang hindi ako gumagaling. Minsan ako question ko sa isip ko, nung blessing ng planta ni Brother Ariel, papunta kami ni Chel, may tumawag, yung na-share ko po sa inyo, namatay ang pamangkin, tumawag. Papunta kami doon sa blessing ng planta ni Brother Ariel. Nag-pray po kami doon sa kausap ko. Sabi ko, sige, ilagay mo yung cellphone kasi patay na yung tao. Sabi ko, in Jesus' name, wake up in the name of Jesus. Pagkatapos doon, umalis po kami ni Chel. Pagkatapos ng blessing, pag uwi namin, kausap ko, sabi niya, Pastor, praise God, yung patay ay nabuhay. Pero minsan tataka ako, ang dami kong pinag-pray na mga may sakit, may cancer na natunaw ang cancer. And naalala ko pala ngayon, last week, may testimony po. Mayroon pong isang taga-Masbate na idol ko, nanonood po ang mami niya nasa Amerika. Yung anak po niya, Salvador din ang pangalan, sa Masbate po, na aksidente. Tumama ang ulo sa simento, nagkaroon po ng blood clot. Dinala sa Asian Hospital. Nakausap ko the other week, and we prayed. Alam po niyo, pagbalik niya sa hospital, sabi po ng doktor, nawala ang blood clot sa ulo niya. Sabi niya, Pastor, gusto ko magpatotoo. Siguro pagbalik niya, babalik daw siya dito sa Manila. Sabi ko, sige, punta ka sa church para mag-share ka ng testimony. Nagulat ang doktor dahil yung blood clot sa ulo po niya, nawala. I have seen the miracles, pero bakit iniisip ko sa sarili ko, bakit parang tagal ko ng struggle? Marami na akong hininga ng prayer for healing. May kilala ko na may mga tingin ko may gift of healing, may anointing for healing. Ang kinakailangan ko pala ay yung word of healing. Itanim ko ang word of God sa puso ko. Bakit? Kasi once na gumaling ka, because of the word of God na minimeditate mo, permanent yan. Pag nagkasakit ka ulit, you have faith to believe for your healing. Pero kung nasanay ka lang na nagpapapray ka sa may mga gift of healing, mahirapan ka. Nakaintindihan po ba tayo? Thank God, si nanay, stage 4 cancer. Pinag-pray, 8 years ago po yun na yun, nag-pray, or 9 years ago. 9 years ago, si nanay, stage 4 cancer. Si nanay Norma nagsabi sa akin, tinawagan ko si nanay, nag-pray po kami. Praise God, by the grace of God, siya po ay pinagaling. 9 years ago hanggang yung buhay pa. Stage 4 cancer si nanay. Pero thank God, nandito siya, she is nourishing her faith. Kasi wag naman, pero what if magkasakit ulit siya? Eh hindi naman siya pwedeng magdepende sa prayer ko. Kinakailangan magtanim siya ng word of God sa puso niya para it will manifest the healing power of God. Amen? So mga kapatid, as I end, ito po yung gusto kong i-challenge sa atin. Huwag po kayong magdepende lagi sa mga tao na magpipray sa inyo. Thank God for those people who are anointed to pray for your healing, for your miracle. Pero time will come, you have to face your own fear. You have to face your own struggle. Ilalagay ka ng Diyos sa isang sitwasyon na ikaw mismo ang haharap sa sitwasyon na yon.
Kaya ngayon pa lang, you have to plant the seed of the Word of God in your heart. Amen? Now, last verse. Basahin po natin, James chapter 1, verse 21. Last verse. James chapter 1, verse 21. Pakibasa po mga kapatid. Therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your soul. So sabi po dyan, receive with meekness or with humility. Bakit tanggapin? Kasi ang puso po natin, sa akin po muna po kayo tumingin, ang puso natin ay hinilin tulad sa lupa. Matabang lupa. Na kapag nakikinig tayo ng Word of God, like katulad ito, may nagtuturo, or in your personal devotion, kinakailangan ng sabi niyan, you have to receive the Word of God with meekness, with humility. Bakit po ganon? Kasi may mga times na pag nagbasa ka ng Bible, parang hindi kayang tanggapin ng logical mind mo. Hindi kayang tanggapin ng reasoning mo. For example na lang, give, and it shall be given unto you. Ako ang magbibigay, tapos paano ko magkakaroon? Minsan mahirap. For example, bring your tithes. Maraming tao na, bakit ako magbibigay ng tithes? Nahihirapan na nga ako. Nagre-reason tayo, we are trying to exercise our reasoning kasi parang contrary sa reasoning natin. Kailangan ko pagkatapos ako pa magbibigay. Pero ang reasoning ng Bible iba. Kaya nga with meekness. Naalala po ba ninyo si Mary, the mother of Jesus? Sabi ng angel sa kanya, Mary, you will bring forth a son. Ang tanong ni Mary, how can these things be? Alam niya na virgin siya. Wala siyang sexual intercourse experience. Paano kung magkakaanak? Walang historical record, walang medical proof na mayroon pong prior to the birth of Christ na mayroong isang babae na nanganak without sexual intercourse. Para sa kanyang kaisipan, paano mangyari? Pero nang sabi ng angel sa kanya, Luke 1:37, ang sabi sa kanya, with God all things are possible. Alam niyo ang sagot ni Mary? Luke 1:38, be it unto me according to your word. Hindi ko man maintindihan paano ko magkakaanak. Hindi ko man maintindihan paano yan mangyari. Pero dahil sinabi mo, be it unto me according to your word. Yun ang ibig sabihin na receive the word of God with meekness. By receiving the word of God, you are sowing seed in your heart. At pag minimeditate mo ang word of God, kung ano yung binubulay-bulay mo na salita ng Diyos, iyan ang magre-rema sa buhay mo. Kaya yung mga tao na ang paboritong i-meditate ay divine healing, grabe ang faith nila pagdating sa divine healing, pero wala silang faith sa prosperity. Yung mga tao naman, yung iba naman, grabe ang faith sa prosperity. Bakit? Yun ang naging rema sa kanila. Yun ang nag-open seed. Pero mahina sila pagdating sa divine healing. Nagkaintindihan po ba tayo? Kasi kung ano lang ang nag-rema sa'yo, iyan ang magpuproduce sa buhay mo. Ang Bible naman, kompleto. There are 7,000 promises. At ang good news, all the promises of God are yes and amen. Pagka may pinanghawakan ka, Lord, according to your words, by the stripes of Jesus, I am healed. Ang sagot ni Christ sa'yo, yes and amen. Lord, mayroon akong pangangailangan. Hindi ko alam kung saan ko kukunin ang pambayad ko dito sa pangangailangan ko. Pero sinabi mo, you will supply all my needs. Ang sagot ng Lord, yes and amen. Lord, parang tingin ko, hindi ko kaya yung ganitong bagay. Pero sabi mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang sagot ng Lord ay, yes and amen. And it was so. Ano nga po ang ibig sabihin ng was, haya, exist. Ano ang ibig sabihin ng can? Yes. So kung ano ang pinangako ng Diyos na pinagbubulay-bulayan mo, pag nagrema yan sa buhay mo, iyan ang mag-i-exist, iyan ang makikita sa buhay mo. At pag nag-pray ka, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done unto you. And the answer of God is, yes and amen. Do you understand, mga kapatid? Let's pray. Hallelujah. We praise you, Lord.
We magnify your holy and your wonderful name. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na aming narinig. Thank you, Lord, for inspiring our faith. Thank you, Lord, for unveiling the truth in our hearts, O God. Panginoon, tulungan niyo po kami to read your word, to meditate your word, O God, until there will be an opening of the seed in our hearts. And as we meditate your word, the word of God will become rooted and grounded in our hearts. And whatever you promise in your word as the seed, it will produce according to its kind. As your word declares, that the seed will produce according to its kind. So whatever you promise, oh God, as we meditate and hold on to your promises, it will manifest, oh God, in our lives. I pray, Father God, that every believer of Christ, every child of God in this place will have this passion to meditate your word. Will have this desire, oh God, to spend time in your word. And let the Holy Spirit quicken the seed of the word of God in our hearts. Let the Holy Spirit open the seed, the word of God, in our spirit. And we believe, Father God, that all your promises that we are taking hold of, your declaration, oh God, is yes and amen. And for those who need miracle, oh God, healing miracles, we thank you because your word, oh God, declares yes and amen. For those who need financial miracles, your declaration, yes and amen. For those who need strength, O Lord, your declaration, yes and amen. So, Father God, I pray, help us to grow in your word. Help us to meditate your word day and night so that your word will become alive in our spirit. We thank you and we bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. Ayan. Amen. Let's continue to meditate on the Word of God. So, ayan, I hope na ang ating napakinggan ngayon ay matanim po sa ating puso at magbunga sa ating buhay. Amen. So, sa pagkakataon na to, ayan, ang pagbibigay po is also a form of pagtatanim. So, tayo po ay masayang magtanim at magbigay sa ating Panginoon. Amen. Tinatawagan ko po si Sister Marie Eblacas para tayo pangunahan sa panalangin. Lord, tayo'y magbigay sa ating Panginoon. Hallelujah, O God. We praise you, O Lord. We honor you, O God. Sa aming pagbibigay, Panginoon, tunay nga ito i-bless mo ang bawat magbibigay, Panginoon. At tunay nga, O God, ang kanilang mga businesses, O God, ito'y palaguin mo, Panginoon. Ganon din sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Na tunay nga, O God, gabayan mo bawat isa sa kanila, O God. At sa aming pagbibigay, Panginoon, ay tunay nga, O God, gamitin mo ito para sa ikalalago ng aming bahay panambahan. In Jesus' name we pray, amen and amen. Even to the Lord. It's time to bring your offering. Everybody thank the Lord for your blessing. When you bring, the windows are open for you. This is your season. Press down, shake it together, running over, and with good measure. So I see which God give the increase to you. This is your season. Now, 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 now. This is your season. Now, 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 now. This is your season. Amen and amen. Ayan, I hope na tayo po ay napagpala sa araw na ito at tayo po ay na-bless sa ating napakinggan. Ayan, so para po sa ating Shabbat reading, ayan, andyan po yung ating mga babasahin. Pwede po nating i-take note.
or picturean. Amen po. So para po sa ating mga announcement, tinatawagan ko po si Nanay Ana. Ayan, meron po tayo Dr. Paul Enenche Crusade. This will happen on 19 and 20. So kung kayo po ay pupunta at you don't have ways para pumunta doon sa Cuneta Astrodome, meron po tayong sasakyan available dito. Aalis ng 12:30 ng tanghali. Okay? Pero kung kayo po ay nag-commit as prayer warrior, you have to be at the Cuneta Astrodome at 10 a.m. Okay? Sa lahat ng mga prayer warriors, actually, nag-ano pa sila, nagre-request pa ng more ushers. So kung committed kayo to be an usher and a prayer warrior at the same time, lalo na yung mga kabataan. So mga kabataan, may meeting tayo. So, they really need manpower for this. So tayo po ay nakiisa sa kanila to provide for prayer warriors, intercessors, and ushers. So kung available po kayo, mga ushers, kung magko-commit kayo as ushers and intercessors, be there at 10 a.m. Okay? So pero kung marami tayo, magpo-provide din tayo isang sasakyan for the prayer and intercessors. For intercessors and ushers. Pero aalis ng mas maaga, 9 a.m. Pero kung hindi po kayo, meron lang pong isang sasakyan coming from here kasi yung isang sasakyan po ay maagang aalis. So yung isang sasakyan po ay nandito ng 12:30 ang alis. Okay? So, bago umalis yung sasakyan, kailangan may picture taking muna kayo. Para siguradong sa Cuneta Astrodome kayo pupunta. Ganun no? Tapos po, lahat po kailangan may ticket. Pero libre po ito, libre. Ito ay for attendance purposes only. Libre to, so everyone is invited. You could bring your loved ones as well. 19 and 20 yon. Alas 3 po ng hapon ang simula hanggang alas 8. Open na po ang gate ng 2 p.m. 2 p.m. open na. So 3 p.m. hanggang 10. Hanggang 10. 3 p.m. hanggang 8 p.m. lang. Hanggang 8 p.m. sa 19 and 20. Pero pagdating po ng 20, lahat po ng leaders lang to at pastors at yung magko-commit na intercessors and ushers ay pwedeng umattend ng leadership training ng 9 a.m. on Feb 20. Okay? Pero lahat po ng gusto lang umattend at kayo ay available, kayo din po mga ushers kukuha rin ito and intercessors. Wala po ng ticket, write your name, your church, and your contact number for attendance purposes para malaman nila maraming taga-Love of Christ umattend, okay? So, yun lang po. Kuha na po kayo, invite nyo po lahat, pwede pong magdala ng mga kaibigan, family, whatsoever. Yung mga kung magko-commit po kayo as ushers, the ushers walang uniform intercessors lang, naka-white lang po, white na pangtaas, at saka slacks or palda, or bawal ang maong. Okay, maong. So, slacks na ganyan pwede na. Pero white ang sa taas, okay? So, yun lang naman po, and do get, on the 19th ng 3 p.m., ang unang magli-lead ng praise and worship ay ang ating Siklab worship band. So, just pray for them that they will surely minister on that day. At mamaya po, 2 o'clock, lahat ng kabataan na naririto, kumain lang kayo ng lunch, balik agad dito for the joint fellowship with Binangonan, Vista Verde, and Bignay Church. Magkakaroon tayo dito ng joint fellowship with them. Siyempre, may isang taga-Kalamba dito. Okay. So yun po, just get the ticket. Yung malapad, for February 19. Yung makitid, mataas. Yung sexy, pang February 20. Yung mataba, pang Feb 19. Okay? So just get
any of those and get more for your friends and loved ones. God bless you po. Ayan, amen. So, ayan po ang ating mga announcement. And of course, tayo po ay magtatapos sa panalangin. So, tinatawagan ko po si Tay Benz para tayo ay pangunahan sa panalangin. Thank you very much, Nak. Sabi Nanay Ana ay 3 p.m. daw, hindi. Yung nasa ticket ay 5 p.m. pero 3 p.m. daw po pala talaga yun. So, bago po tayo mag-closing prayer, ay nais kong batiin po si Ate Judith Carmen. Siya po ay nasa Amerika. Siya po yung nag-chat po sa akin dahil yung anak po niya na aksidente na nagkaroon po ng blood clot sa ulo. So praise God dahil ang anak po niya ay pinagaling ng Lord, wala ng blood clot sa ulo and ngayon po ay nanonood siya. So Ate Judith at ng kanyang buong family nga ngayon sa Amerika ay nanonood. Ganun ang family niya na maring nasa ang iba ay nasa somewhere in Batangas, ang iba po ay nasa Masbate. So, are we blessed today? So, hiniling ko po na tayong lahat ay tumayo. At sabihin mo sa katabi mo na plant the seed of the Word of God in your heart. For all the promises of God in Christ, for you are yes and amen. Isigaw natin, yes and amen. Sabihin natin lahat, I am healed by the stripes of Jesus. Ano ang sabi ng Lord? Yes and amen. Sabihin natin lahat, the Lord will supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Ano ang sagot ng Lord? Yes and amen. Amen po ba? Let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na aming narinig. Salamat, Panginoon, dahil sa araw nito kami po, Panginoon, ay hinamon mo na kami po, Diyos, ay magtanim ng inhi ng salita sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging diligent, O Lord, and consistent sa aming pong sowing of seed of your word, O God, in our hearts through meditation, through reading of your word, and hearing of your word. At Panginoon, dinadalain ko, Diyos, ang miracle sa buhay ng bawat isa sa amin, na anuman, Panginoon, ang iyong mga pangako na kanilang pinanghahawakan at itinatanim sa kanilang puso, ito'y magbubunga, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pamilya. Salamat po, Panginoon. Ingatan niyo po kami, ilayo sa anumang sakuna, disgrasya at aksidente, sa anumang gawa ng kaaway. We rebuke every virus and bacteria attacking us in Jesus' name. We rebuke sickness and disease in Jesus' name. We rebuke poverty in Jesus' name. We rebuke untimely death in the name of Jesus. And Lord, today we want to thank you for your grace and for your blessing. Thank you, Lord, because all your promises in Christ are yes and amen. Itaas po natin mga kamay sa ating Panginoon. Right now, I declare the decree of God's word. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, all the promises of God in your life are yes and amen. Sige, sabihin mo pa sa ibang katabi mo, all the promises of God in your life, for your life, are yes and amen. Sabihin mo sa kanya, shalom, wholeness, wellness, nothing missing, nothing broken. You are saved. You are healed. You are healthy. You are strong. You are prosperous. You are a new creation. You are the righteousness of God. You are more than conqueror. You can do all things through Christ who strengthens you. You are beautiful. You are handsome. In Jesus' name. Amen. And amen. And amen. And amen. Praise God. Thank you. At magkita-kita po tayo sa susunod na Sunday at sa mga nanonood. Marami pong salamat.